Magandang araw kababayan! Malapit na sumapit ang pagtatapos ng buwan ng Agosto at pagsalubong natin ng unang mga araw ng bear months, mas tumitindi ang banta ng panahon. Nagsisimula ng magpakita ng aktibidad ang Dagat Pasipiko at West Philippine Sea kasabay ng nagbabadyang short-lived La Nina, kondisyon na maaring magdulot ng mas madalas at mas malalakas na bagyo na darating sa ating bansa. Ngayong araw, August 27, 2025, araw ng Miyerkules, inuulat ng Pag-asa na nalusaw na ang isa pang LPA sa silangan ng Quezon. Ngunit may isa pang low pressure area o LPA, tinatawag itong LPA 08G sa kanluran ng Pangasinan na binabantayan. Meron itong medium chance na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Dagdag pa rito, ipinapakita ng mga weather model gaya ng Global Forecast System o GFS na posibleng maging maulan ang pagsisimula ngayong buwan ng Setyembre dahil sa paghila ng habagat kasabay ng mga pamumuo ng mga bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Samantala, narito ang mga ulat tungkol sa dalawang LPA na naitala kaninang umaga. Ulan at thunderstorm mararamdaman sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Flood advisories naka-alerto sa halos buong bansa at may babala ng flash flood at landslide ngayong araw hanggang bukas. Magandang araw Pilipinas! Ito ang Pilipinas Weather ngayon. Kung bago ka, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, alas 3 kaninang madaling araw, dalawang LPA o low pressure area ang naitala ng Pag-asa. Ang isa ay nasa paligid ng Patnanungan, Quezon, habang isa naman ay nasa 200 kilometers west ng Dagupan City, Pangasinan. At dahil nandito rin ang habagat o southwest monsoon, inaasahan natin ang malalakas na pag-ulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kumbaga hindi isa kundi dalawang weather system ang nagpapalakas ng ulan ngayon sa ating bansa. Sa Luzon, Metro Manila, Ilocos, Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon at Calabarzon, asahan ang maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na ulan at thunderstorm. Pwedeng magdulot ng flash flood at landslide. Sa ating mga commuters, maghanda lagi ng payong at sa mga kababayan nating malapit sa bundok, maging alerto sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Sa Visayas, Mimaropa, Bicol, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, cloudy skies na may scattered rain at thunderstorm dulot ng habagat. Kahit wala sa mismong sentro ng low pressure area o LPA, damay pa rin sa ulan, lalo na sa Palawan, Antique at Mindoro. At sa natitirang bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated thunderstorm. Ang localized thunderstorm na ito ay minsan na mas malakas kaysa continuous rain, kaya huwag baliwalain. Para sa ating wind and sea conditions, sa western southern Luzon, moderate to strong winds na may alon na 1.5 to 2.8 metrong taas. At sa rest of Luzon, moderate na may alon na 1.2 to 2.1 metrong taas. At sa Visayas at Mindanao naman, light to moderate na may alon na 0.6 to 1.5 metrong taas. Mga kababayan nating mangingisda, mag-ingat. Kung may duda, wag na munang pumalaot o mangisda. At sa ating heavy rainfall outlook, ngayong araw, Cagayan, Isabela, Aurora, Nueva Ecija at Quezon, may 50 to 100 mm na dami ng ulan. Sa Palawan, Occidental Mindoro, Antique, may 50 to 100 mm na dami din ng ulan. At bukas, araw ng Thursday, dagdag ang Oriental Mindoro at Negros Oriental. Ibig sabihin, posibleng 2 linggong normal na rainfall ibubuhos lang sa loob ng isang araw. Para sa ating flood advisories, general flood advisories na naka-activate na sa NCR, Central Luzon, Calabarzon, Bicol, Visayas at halos lahat ng rehiyon ng Mindanao. Ibig sabihin, nationwide alert ang sitwasyon ngayon. Kahit wala pang typhoon signal, huwag maging kampante. Mga kababayan, dalawang LPA o low pressure area plus habagat, hindi biro ang ulan kahit hindi maging bagyo. Sapat na para magdulot ng pagbaha. Para sa ating historical context, noong 2018, halos kaparehong pattern ng LPA o low pressure area at habagat na nagdulot ng malawakang pagbaha sa Central Luzon kahit walang bagyong dumaan. Kaya ngayon mahalaga ang
preparedness para sa ating mga kababayan. At ito ang ating mga paalaala sa ating mga kababayan sa iba't ibang sektor. Para sa ating mga magsasaka o farmers, siguraduhin na may drainage ang palayan. Huwag munang mag-abono habang tuloy-tuloy ang ulan at baka masayang lang at dusawin ito. At sa ating mga city workers at commuters, laging magdala ng payong, raincoat o kaya boots at iwasan ang mga lugar na mayroong madalas na pagbaha. Sa ating mga estudyante, protect your gadget and notebooks at maglagay lagi ng waterproof bag para sa mga posibleng biglaang pag-ulan at laging magdala ng payong. Sa ating mga mangingisda naman, huwag munang pumalaot lalo na sa western seaboard dahil delikado at medyo mataas ang alon para sa mga maliliit na bangka. Sa ating mga kababayan na nasa bahay lang, maghanda lagi, prepare ang go bag, tubig, flashlight, first aid, power bank, ang mga tulo sa bubong, barado ng mga alulod, alisin na ito at para hindi na magbaha sa paligid ng bahay. At para sa ating Bible verse of the day, mula sa Isaiah 43 verse 2, when you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overwhelm you. Mga kababayan, kahit gaano kalalim ang baha ng problema, mapatuhod man ito, mapabaywang, bababalikat, o literal na ulan, may kasama tayong Diyos na handang umalalay sa anumang panahon. At para sa ating latest rainfall warning at thunderstorm advisories, bisitahin lamang ang opisyal na website ng Pag-asa, www.pag-asa.dost.gov.ph. At yan ang ating mga quick update para sa ating panahon. Ito ang Pilipinas weather ngayon, nag-iiwan ng paalala, huwag maging kampante, maging handa, maging alerto, maging ligtas. Kung nakatulong sa iyo ang ulat na ito, please like, share, and subscribe. Ito ang Pilipinas weather ngayon na nagsasabing, ingat tayong lahat!